Tumigil operasyon na ang frisbee ride na yan sa perya sa Tagbilaran, Bohol matapos magkaaberya. Sugatan ang isang babae at nagbaba ng ibang sakay. Ayon sa operator, tumabingi ang ride nang magkaproblema umano ang gulong at nahagipang platform. Napula na ang sunog na nagsimula kahapon sa isang tambakan ng basura sa Rodriguez, Rizal. Posibleng mitya ng pagliyab ang sobrang init ng panahon. May report si Darlene Kai. Walang tigil ang apoy sa landfill na ito sa Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Batay sa investigasyon, galing sa ilalim ng tambakan ng apoy. Sa ilalim kasi nito, naiipon ang methane, isang gas na nagliliyab. Malaking factors po talaga na sa panahon ngayon ay dumaranas ng masyadong matinding init kaya na nagkakaroon po tayo ng mga rubbish fires. Pero patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Gumamit ang Bureau of Fire Protection ng heavy equipment para tabunan ng apoy. At anila, wala na itong bantang kumalat o magninga sa labas ng tambakan. Nakikipag-ugnayan ng BFP sa pamunuan ng landfill. Sinikap naming hinga ng pahayagang pamunuan ng landfill pero hindi kami pinapasok at wala ring humarap sa amin. Ang mga nakatira naman malapit sa landfill, nananatili muna ngayon sa evacuation center ng barangay. Sayang po kaming umalis kasi mausok. Masyado nang makapal yung usok galing sa landfill . Lalo't may ubo yung anak ko. Kaya nag-aalala rin ako na baka lumala. Abot hanggang Quezon City ang epekto ng sunog. Ayon sa LGU, very unhealthy at unhealthy ang air quality index sa ilang lugar sa lungsod kaya pinayuhan ang mga residente na iwasan munang lumabas. Hihika po yung sa bunso po. Kaya syempre iingatan mo siya na hindi siya makalanghap ng usok. Hindi ko lang po talaga pinalabas. At maiwasan at kailangan magsuot ng mask at mag-monitor naman po ang ating QC Dream o sa mga susunod na oras. At ang next advisory po namin is 8 a.m. po. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pistang nauwi sa pagluluksa. 11 ang patay sa pagsagasa ng SUV sa Street Fest ng mga Pinoy sa Vancouver, Canada. Ang SUV driver na nahuli na, patong-patong ang mga asuntong second-degree murder. May report si Marizo Mali. Buhay na buhay sa musika at sayawan. Kabi-kabila ang mga food truck. Bata man o matanda, masaya ang lahat sa Lapu-Lapu Day Festival ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Pero agad din itong naging bangungot at pighati. Saan man tumingin, may mga katawang nakahandusay at mga sugatang inaakap. Oh my gosh, the baby! There's a baby over there, under the truck. We already heard a loud bang. So everyone was screaming, everyone was crying. Lahat ito dahil sa isang itim na SUV na nang-araro sa gitna ng pagdiriwang. The driver is gone. Yung from the revving of the car all the way to the end, ang bilis, it's like seconds, probably maybe within 30 seconds tapos na yun. 11 patay, mula 5 hanggang 65 taong gulang, habang mahigit 20 ang sugatan. Ang kapusong si Rhea Santos na nagtatrabaho ngayon sa Omni News Canada, nag-host sa festival at nakaalis na bago ang insidente. I'm not okay. Ang Filipino community natin dito sa Vancouver, nagdadalamhati. We're all grieving. Kasi ang saya lang ang saya lang nung event, ang saya lang ng selebrasyon. Nagluluksa rin ang Phil-Am Black Eyed Peas member na si Apple Diak. Bago ang trahedya, nakapag-perform pa sila ng Phil-Am rapper na si J. Ray Soul sa festival. Naaresto agad sa lugar ang lalaking SUV driver na edad 30. Viral ang video ng kanyang pagsusori bago dumating ang mga pulis. Ayon sa Vancouver Police, dati nang may ugnayan sa kanilang suspect na may kinalaman sa kanyang mental health. Sinampahan na siya ng 8 counts of second-degree murder pero posible pa raw madagdagan ng isasampang kaso laban sa kanya, ayon sa Vancouver Police Department. Wala naman daw ebidensya ng terorismo ang nangyari. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing nakikiisa ang mga Pilipino sa pagluluksa at pagdarasal sa mga biktima. Utos niya sa ating mga kinatawan sa Vancouver, tumulong at makipag-ugnayan sa Canadian authorities. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mag-ingat sa mga online booking para sa inyong next outing dahil baka scam pa ang inyong abutin. Sa magandang offer at discount, naloko ang isang kumpanya at napurnada ang gala.
Ang tip talk para maiwasan yan sa report ni Katrina Son. Company outing nitong Semana Santa ang balak ng construction company owner na si Jem. Nag-book sila agad sa Facebook page ng isang Paradise Villa na maganda raw ang offer at discount. Ang offer niya sa akin ay 28,000 for 50 packs. Then, wala nang hidden charges yun. Tapos kapag nag-cash pa ako, 28,000 na lang. Kasi 30,000 siya eh. Kaya yung binayad ko sa kanya is on the spot, 28,000. Pero ilang araw bago ang company outing, nagsabi ang kapatid ni Jem na ang FB page scam pala. Tinawagan ko ngayon siya, hindi na sinasagot. Parang after an hour, binlock niya na ako. Tapos hindi daw talaga nag-access sa Google Map yun. Ang PNP Anti-Cybercrime Group may naitala ng 58 cases ng accommodation o travel and tours scam mula January 1 hanggang April 24 ngayong taon. Talamak daw ito kapag holiday, long weekend o bakasyon sa tag-init. Nagpo-post po sila doon ng advertisement po, and once po na nag-message sa kanila yung interested po na party, ang ginagawa po nila ay kinukuhanan po nila ng reservation fee or payment po, and once na naka-receive na sila ng payment, automatically binablock po nila ito. Kung mabibiktima ng ganito, agad daw magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ito po ay swindling or estafa or panluloko po. It is a violation under the Article 315, swindling estafa of the Revised Penal Code in relation po to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Para hindi mabiktima, payo ng PNP ACG, laging magdoble ingat sa mga online page ng mga resort o hotel. Huwag din daw agad-agad magbayad o magpapadala ng pera online. Magbasa lagi ng mga review at huwag magpadala sa mga like at follower ng page nito. Pinakamainam daw na gawin, tumawag kung meron itong numero. Mag-book sa mismong resort o accommodation. At huwag magbigay ng anuang personal o financial information. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa non-commissioned survey ng Octa Research sa voting preferences para sa 2025 Senate elections, 19 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ang eleksyon sa panahong sinagawa ang survey. Yan ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson, incumbent Senators Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Bam Aquino, Congresswoman Camille Villar, former Senators Manny Pacquiao at Kiko Pangilinan, TV host Willie Revillame, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Senadora Amy Marcos, Senator Francis Tolentino at artista na si Philip Salvador. Isinagawa ang nationwide survey noong April 10 hanggang 16 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 rehistradong botante, edad 18 pataas. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at 95% confidence level. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Saktong 2 linggo bago ang eleksyon 2025, patuloy sa paglalatag ng mga plataporma ang mga senatorial candidate. May report si Mark Salazar. Nakipagpulong sa mga taga-Northern Samar si Heidi Mendoza. Sa Davao Oriental, nangako si Manny Pacquiao ng dagdag trabaho. Pagpapababa ng presyo ng pagkain ang tututukan ni Kiko Pangilinan. Kapayapaan sa Mindanao at paglaban sa korupsyon ang pangako ni Ariel Quirubin. Kalusugan ng senior citizens ang idiniin ni Willie Revillame sa Bohol. Si Representative Camille Villar, pag-unlad ng ekonomiya ang nais. Sa Pangasinan, bumisita sina Attorney Vic Rodriguez. Kasama ring nag-ikot si Jimmy Bondoc at Senator Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ang laban sa krimen at droga. Si JV Hinlo, pag-amyenda sa Data Privacy Act ang itinutulak. Mas maayos na serbisyong pangkalusugan ang nais ni Doc Marites Mata. Karapatan naman ng bawat Pilipino ang nais tutukan ni Attorney Raul Lambino.
Ipaglalaban daw ni Philip Salvador ang karapatan ng bawat Pilipino. Kasama rin si Representative Rodante Marcoleta na nangako ng tapat na serbisyo. Binigyang diin ni Senator Francis Tolentino ang laban para sa West Philippine Sea. Isusulong ni Benhur Abalos ang kapakanan ng mga magsasaka. Tamang paggamit sa pondo ng bayan ang binigyang halaga ni Bam Aquino. Pag-amyenda sa Local Government Code ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Nang hikayat na bumoto ng mga karapat-dapat na kandidato si Congressman Bonifacio Bosita. Programang pampamilya ang isinusulong ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta sa bawat barangay ang isusulong ni Attorney Angelo de Alban. Pagprotekta sa Verde Island Passage ang itinutulak ni Leody de Guzman. Nais ni Senador Bongo ang super health centers sa malalayong komunidad. Mas maayos na tax collection ang nais ni Ping Lacson. Libreng gamot at hospitalisasyon ng senior ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Dikit na minimum wage sa Metro Manila at probinsya ang nais ni Senator Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa May 7 na sisimula ng conclave o pagpili ng mga kardinal kung sino sa kanilang magiging susunod na Santo Papa. Napagkasundoan ito ngayong araw sa 5th General Congregation ng nasa 180 kardinal. Dahil dyan, isasara na sa mga bisita ang Sistine Chapel kung saan ikakandado ang mga kardinal para sa sikreto at sagradong eleksyon. Ang resulta, malalaman sa usok sa chimney ng kapilya, itim kung wala pang napipili at puti kung meron na. Kinumpirma ni celebrity mom Jackie Forster sa kanyang video na hiwalay na sina Kylene Alcantara at Kobe Paras. Nagsimula raw magkalamat ang relasyon ng dalawa nang magpunta sila sa Amerika nitong Enero para magbakasyon at ipakilala ang pamilya ng isa't isa. Nais daw ni na Jackie na manahimik pero bukod sa bashing, mas nakababahala raw ang nangyayaring stalking. Tinawag din ni Jackie na unforgivable ang mga umunoy nasabi at nagawa ng magulang ni Kylene kay Kobe. Kunesyon din ni Jackie ang pananahimik ni Kylene sa kabila ng mga akusasyon kaya nagmumukhang cheater umano si Kobe. Mas nabash daw ang kanyang pamilya nang mag-post umano online ng mga magulang ni Kylene. Tanong ni Jackie bakit kailangang maging marahas umano si Kylene kaya nakaranas umano si Kobe ng physical assault. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang tugon ni Kylene at ng Sparkle GMA Artists Center. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.